Natatandaan nyo ka-coffee yung nag-viral na dismissed police officer na nang batok at nagtutok ka-coffee o nagkasa ng baril dito sa isang siklista. Natatandaan nyo yan ka-coffee, no? Actually, ang argument kasi ngayon, ang narrative kasi ngayon, hikayatin itong siklista na mag-file ng kaso. Ikaw ka-coffee, gusto mo ba mag-file ng kaso? Ang sentimento ng taong bayan, pilitin o kumbinsihin itong siklista na mag-file po sila ng kaso laban dito sa taong ito, laban dito sa retired police officer na ito. Actually, hindi retired, dismissed police officer. Dahil kung iaalaw lang ito, parang nakawala lang siya sa kanyang kasalanan, no? Parang na-absuelto lang siya sa kanyang kasalanan, which is hindi dapat. Ang problema ka-coffee ay yung magsampa ng kaso nitong siklista, no? Dahil malaki yung kanyang pangamba para sa kanyang buhay. Actually, marami na nga po ang nagpakita ng interes at ng suporta, lalo ng mga netizen, na kinukumbinsi nila itong si tatay na nabatukan at kinasahan ng baril na mag-file siya ng kaso. Ang problema, hanggang saan kasi yung suporta na ibibigay sa kanya. Yun yung isa sa concern ng siklista, no? Kung bakit ayaw niya na mag-file ng kaso, no? Nakipag-settle na lang ito ka-coffee. Yung isang araw nga pinag-uusapan natin eh. Total, di naman mag-file ng kaso, mag-settle na lang. Hingian niya ito o nandaan news, no? 5 milyon niya yung hinihingi natin. Pero may nag-message sa atin, parang too much naman yung too much naman yung 5 milyon na hihingiin mo sa kanya. So anyway, anong kwento rito ka-coffee, no? Kasi ang narrative nga ngayon, ang flow ng discussion ngayon, hikayatin o ang objective ngayon, hikayatin itong si tatay na mag-file ng kaso. Sino ang mga nangihikayat sa kanya? Yung mga netizens, number one, pero syempre wala naman direct access doon sa siklista. So ang anak ng, yung anak niya ngayon, ang nagkukumbinsi sa kanya na mag-file ng kaso, no? Ito yung argumento ng anak. Tingnan niyo ka-coffee kung sino yung may punto rito. Pero nabasa ko na rin ito, actually pareha sila may point dito. Pero tingnan natin. At pumapabor kasi ako doon sa siklista eh. Yun yung point eh na gusto kong mas paniwalaan. Bagamat gusto ko rin yung mag-file siya ng kaso, pero yung argumento naman ng tatay, eh valid din yung kanyang argumento. Kayo po yung humisga. Kayo yung tingnan nyo. Basahin natin yung, dito muna tayo sa anak, no? Si anak, ito yung kausap ni Attorney Fortun, Raymond Fortun, no? Na abogado, na isa rin siklista, na gustong tumulong sa pagpa-file ng kaso laban dito sa dismissed police officer. Ito, sabi niya, think about the long term. Sinasabihan niya yung tatay niya, ha, anak ito ha. You are now part of something bigger. So you have to think of this carefully. Kung di ka magte-testify against him, mauulit at mauulit yan. Punto. Yes, agree tayo dyan. Valid po yan. Dahil pag hindi na kulong, itong dismissed police officer na yan, since mabilis mag-init ang ulo niya, posible maka-encounter ulit siya at ganyan naman ang nangyayari. Pero ang kabilang argument naman, posible yung sinabi nila na baka magbago na, pero mukhang malabo yung ganyang argumento. Dagdag po nitong anak, and you are just gonna let him walk away. At this point, Papa, you have to be selfless to our society. Ganda ng message, you know. We will be safe. Yan ang pagtitiyak ng kanyang anak. I know mahirap. This is a leap of faith. Pero gusto ko sana, Papa, malaman mo yung benefits na mangyayari para sa ating lahat sa lipunan. Maganda yung mindset ng anak eh. And to us. If your concern is safety, mas magiging ligtas tayo sa ganitong paraan. Alam kong magbabago buhay natin, magbabago lahat, pero kung uupo lang tayo dito at mananatiling takot, baka di na lang isang beses mangyari ito ulit. Bilang anak mo po, alam ko po na wala po akong nararating. Nagsusumikap ako para makarating ako sa posisyon ko ng buhay na lahat ng gusto nyo maibibigay ko. Yan yung promise ng anak. Alam kong mahal mo kami, pero sana po malaman mo na mas magandang choice na tumestify ka sa lalaking yon. Please, don't let him walk away na ganoon na lang. You are thinking short term. Think about the long term process, Papa. Yan yung mensahe ka, Coffee, ng anak, no, sa kanyang tatay, no. Valid naman, tama nga naman. Kasi kung hahayaan mo na lang itong dismissed police officer, posibleng maulit pa, di ba? E samantala kung mabibilanggo ito, kung mapaparusahan, bababukasan ng isang ano ba ito? Masama ba yung kategory natin dito? O isang nagkamali? O isang mainitin ang ulo dyan sa kalsada? In fact, no, nasuspindi na yung kanyang license to operate, o license to own, o mag-carry nitong mga baril, maging ang kanyang lisensya na nasuspindi na rin po yan. So ano yung sagot dito ka-Coffee? Actually, ang dami pang message ng anak eh. Hindi na siya sinasagot pa eh. Mananatili tayong takot for the rest of our lives if we are just gonna let this pass. I want you to think if this carefully, Papa. But I respect whatever decision you make kasi tatay kita, mahal kita. Ganda na message. Stand up for us, Papa. Make this thing work. Ito ka-Coffee.
nakalulungkot, ito yung katotohanan talaga, ito yung reality. Maganda yung gusto ng anak niya, no? Pero ito yung reality para sa tatay, no? And we have to be considerate din doon sa nararamdaman ng tatay. Basahin natin, ang sinasabi ng tatay, iniisip ko kayo, ganda ng bungad pa lang, iniisip ko kayo at unang-una, maaasahan mo ba ang proteksyon nila pag lumami ang issue, isipin mo, dating CIDJ yan, na-dismiss siya, ba't nakapasok ng DOJ kung walang sinasandalan na pader? Paano kung paganahin niya ang koneksyon niya at ipa-riding in tandem niya ako? Ano ang magagawa? May maitutulong ba sila sa atin? Clear ka coffee yung mensahe dito ng tatay. May punto din siya dito. May argumento din siya ka coffee. Kasi imagine, tama nga naman yung pinupunto niya dito. Na-dismiss sa serbisyo yan. May ruling po ang ombudsman dyan. Natanggal niya sa Philippine National Police. Pero bakit? Nabigyan pa rin ng pwesto kasi naging coterminous employee yan eh diyan sa Supreme Court no ng isang justice no pero natanggal din naman siya noong August 27 natanggal din po siya because of that incident. Ang pinupunto ng tatay dito may mga connection pa rin yan. Dating pulis yan eh may mga kakilala yan. Ang kinakatakot niya baka isang araw na lang ipa-riding in tandem siya dahil may connection nga yan. Samantalang kung mananahimik siya ang pinupunto niya dito para ma-settle na ito, ma-case close na itong insidente na ito, wala na, tapos na. 'Di ba? Samantala kung magpapatuloy ang laban, ang sa tingin ko dito ang interpretasyon ko dito, ang gusto ni tatay, may mga sitwasyon din kasi na hindi pa natin kaya, no. Hanggang dito lang muna tayo. Parang issue ito sa China eh. Actually, pasensya na kayo, 'yun ang pagtingin ko dito, no. Parang hanggang kailan natin kayang banggain itong China, 'di ba? Parang ganito din. Ang tingin niya dito sa pulis na ito, may kapit. Hindi man mayaman yung pulis na yan or sabihin natin nasa middle class, may kaya-kaya kahit papaano kasi nakakotse no at may baril, may connection din yan. Di pa paano nga eh kung ito lang tayo. And then, di ba? Kailangan din natin intindihin yung nararamdaman dito ng tatay. Hanggang kailan natin kayang lumaban. At may pinupunto din siya dito. Posibleng ngayon lang yan. Ngayon lang itong suporta ng mga netizen o suporta ng piling individual, no? Kasi mainit pa yung issue. Paano kung lumamya na yung issue na yan? Dito sa Pilipinas, mabilis malaos sa totoo lang, no? Mabilis matakpan ang mga issue. May mga dumating na bagong issue, natakpan na yung issue na yan, namamatay agad itong mga issue na yan. Hanggang kailan tutulong itong mga netizen sa pamilya nila, di ba? Iba ka sa unang buwan lang yan, sa pangalawang buwan, hindi na makapagtrabaho, maapektuhan yung kanilang pamumuhay, etc. etc. Yan yung argumento dito ng tatay. Kayo ka-coffee, ano sa tingin ninyo ka-coffee? Ako, nag-agree ako dito sa gustong mangyari ni tatay, no? Pero actually, hindi dapat pero malungkot na katotohanan yun ang nangyayari ka-coffee no hanggang doon lang tayo parang nung nag-aaral tayo ng kolehiyo no parang malakas yung agos ng dagat no o agos ng ilog lang pala hindi pa dagat dahil sa malakas na agos ng ilog isa kang bulaklak na hindi mo kayang suungin yung malakas na agos ng ilog no so kailangan mo sumandal sa bato na matibay. 'Di ba? Hindi mo pa kayang suungin yung yung ilog eh. So hanggang doon muna tayo. May mga limitasyon tayo. Yun yung pag-intindi ko dito sa argumento ng tatay na sige, parang pagbigyan na lang natin, pagpasensya na lang natin. Siguro sapat na yung natanggalan siya ng lisensya na magdala ng baril, natanggalan siya ng driver's license, etc. No? Pero ayaw niya nang ipagpatuloy ito. Ngayon, mas marami ang gustong tumulong pero yun nga ka-coffee, hanggang kailan, hanggang saan tayo pwedeng dalhin ng tulong na yan. Yan ang sinasabi dito ng siklista. Actually, marami ang nananawagan sa kanya na ipagpatuloy pa rin po yung pag-file ng case. Kasi kung hindi siya mag-file ng case, pwede pa naman may magsampa ng kaso. Yung mga witness ka-coffee, pwede mag-file ng kaso. Kaso magaan lang yung kaso na pwedeng isampa sa kanya, yung mga scandalous, etc. lang ka-coffee. Mabilis lang yan. Unlike yung sinaktan siya, unlike yung binunutan siya ng baril, di ba? Kung ano ang mas mabigat na kaso ang may sasampa. Pero again, kinukonsider niya rin yung kanyang sitwasyon. Ano sa tingin ninyo ka-coffee? Sige, share nyo naman ang inyong opinion dito ka-coffee. Rosalina Gonzalez, yes, para di na siya tularan. Napakayabang ng ex-police, dismissed police officer. No? Ihablaan nyo po kasi nakakatakot nga naman, sabi ni Rosalina Gonzalez. Marami talaga, even the mayor of Quezon City, gusto niya talaga lumabas itong siklista at i-pursue itong kaso na ito. Oy, Bella Aquino, nakikinig sa atin mula dyan sa Vienna, Austria. Happy viewing po sa inyo. At kay Norbert, happy viewing din. Ay, 9K lang kunin ang China ang Pilipinas para laging inaalaw, wala na kami. Darlito Duran, mga maraming kulang dito.
Gagawin talaga lahat ng China para mangamkam ng katubigan at kalupaan. Nandun kasi ang resources no? Sabi ni Josa Picacho, Erwin Lopez, di ba dapat 12 lang? 13 kasi gusto ni Josa. Gusto ko si Putin, agawan niya ng teritoryo. Yan mabatukan si Xi. Yan, maganda yan ka-coffee. Water lily yon. Ayun, water lily pala. Sabi ni Bel Aquino, oo, yung bulaklak. Iniisip ko yung bulaklak ka-coffee. No? In short, kung hindi mo pa kaya, sumandal ka muna sa mas matibay. Yang mapa-China na fake tayo ng totoo, ang ipinapakita nila ay gustong sakupin lahat hanggang India, ngunit malabo silang magtagumpay, hindi papayag ang iba, lalo na ang India. Exactly. Hindi naman sila maniniwala sa UNCLOS, dapat dyan, wag din paniwalaan, sabi ni Francisco Cabantog. Sandra Valdez, agree ako sa tatay, mahirap na ilagay niya sa panganib ang buhay niya at ang mga mahal niya sa buhay, Sandra Valdez. Ma'am Sandra, yes, parehas po tayo ng argumento dito. Parehas tayo ng pinaniniwalaan dito. Until this time, no, until the time na hindi pa natin kaya, yun ang masakit na reality. Diba? Pinoprotektahan niya rin yung kanyang pamilya dito. Takot nga naman siya. Mag-utos lang yun, 20 mil lang yan, pa-riding in tandem mo, di ba? Para na-coach na lang yung buhay niya. Liit naman ang mata pero laki ng kita, naka 10 dash lines agad, sabi ni Jeannie, no? Meron akong kilala na pulis din ang kalaban, pero sa ngayon habang gumugulong ang kaso, lumayo muna siya sa dati niyang lugar. Eduardo Yape. Yun nga sir, ang sitwasyon diyan. Siyempre, magtatago ka rin, no? Hanggang kailan ka pwede protektahan ng gobyerno o ng mga netizens, no? Siyempre, may trabaho ka rin, iiwanan mo yung trabaho mo niyan. Kung meron kang bahay, kung kinakailangan mong lumipat, magre-rent ka, o bibili ka, kung may pera ka, bili ka ng bahay, o yung iba nga, may mga suggestions ka na mag-abroad muna. Pero paano kung limited yung resources? So intindihin din natin ka-coffee yung argumento dito ng tatay. No? Bagamat ang panawagan niya ng sambayanan, ang majority ng narrative ng netizens, i-pursue itong kaso dito sa retired police officer. No? Pero mukhang hindi na ka-coffee magpo-prosper. And we have to respect the decision of the rider. No? Yun nga, sana nga, kung pwede nga, pirahan na lang. I-settle na lang ito, hingyan mo ng 5 million, 22 million. Sabi mo, pera daw tayo. No? Pero yun ang reality. Pasensya na ka-coffee. No? At igalang natin yung decision ng tatay dito. Anyway, ka-coffee, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw po ng Webes, maulang Webes. Melchor Galos, happy viewing po sa inyo. Nasa Facebook, kay Boniel Lonito, shoutout po sa inyo, kay Lynn Gab, kay Juan Leopoldo Jr., Adelina Castro, Joselito Ciruno, shoutout po sa inyong lahat na nasa Facebook nakikinig sa atin. Marami po ka-coffee sa ating mga followers ang hindi pa naka-follow, no? Nasa Facebook. Nanonood sa atin pero hindi pa naka-follow. I-click lang po yung follow, ka-coffee. At kung nasa YouTube kayo, i-click lang po ang like para dumami tayo. Alright? Ka-coffee, available po ang mga ka-coffee merchandise natin. Mga shirts lang ito. Halimbawa ito, Good Morning Ka-Coffee. Available po ito. I-message nyo lang po ako sa Facebook kung interested po kayo. Ako ay magpapaalam na sa inyo dahil nandito na si Muning. Ito na naman ang makulit nating pusa na gusto rin na sa cellphone habang nagla-live tayo. Kulit mo. Boy! Oku. Kinalmot yung damit natin. Ay, salbahay ka muna niya. Nabutas. Hindi pa ka tayo nakakabenta, binubutas mo na yung damit natin. Talaga to si Muning eh. Ay, good night ka, Coffee. Thank you sa mga nakinig sa atin. Thank you. Magbabay ka na. Bye-bye. Salbahe si Muning eh.